Minsan, ang buhay ay parang isang maayos na routine. Walang ingay, walang aberya, at tila perpekto ang bawat ikot. Pero sa likod ng mga plantsadong polo, matatag na karera, at masayang pamilya, may mga damdaming pilit nating kinakalimutan. Paano kung ang paggising ng iyong tunay na pagkatao ay dumating sa panahong marami ka nang pwedeng masira? Tunghayan natin ang kwento ni Joel, isang amang nahihirapang pumili sa pagitan ng kanyang responsibilidad at ng kanyang lihim na pagnanasa. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Dito, walang husga. Tanging dalisay na karanasan lamang ang ating ibabahagi. Bago tayo magsimula, siguraduhing nakasubscribe na kayo sa ating channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa ating mga bagong uploads. Huwag ding kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong saloobin sa comment section sa huling bahagi ng ating kwento. Ang inyong suporta ang nagbibigay lakas sa amin para magpatuloy. Bago natin buksan ang unang kabanata, isang mainit na shoutout muna kay Salazar Gerson mula sa Catanduanes. Maraming salamat sa iyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Mabuhay ka. Handa na ba kayong makinig? Simulan na natin ang kwento. Magandang gabi Kuya Will at sa lahat ng taga-subaybay ng M2M Desires. Tawagin niyo na lang akong Joel. Ako ay 47 years old. Kung titingnan mo ang buhay ko mula sa labas, masasabi mong maayos at kumpleto na. Isa ako sa mga lalaking kinaiinggitan ng kapitbahay. May stable na trabaho bilang manager sa isang manufacturing firm. May malaking bahay sa isang tahimik na subdivision. At may pamilyang parang galing sa isang commercial ng gatas. Ang asawa kong si Elena, siya talaga ang masasabi mong ideal na partner. Sa loob ng 23 years naming pagsasama, hindi siya nagkulang sa pag-aalaga. Tuwing uuwi ako galing trabaho, may mainit na pagkain na nakahain. Maayos ang bahay. Kahit ang mga polo ko, laging plantsado. Ramdam ko na inaalagaan niya kami. Ang anak naman naming si Justin ay 23 years old na, isang engineer at nagsisimula na rin sa sarili niyang career. Kaya kung tutuusin, masasabi mong maswerte ako. At totoo, iyon din ang akala ko dati. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, Kuya Will, may parte sa akin na parang matagal nang walang buhay. Parang may kulang, pero hindi ko maipaliwanag kung ano. Sa loob ng mahigit 20 years, ginawa ko lang ang papel ko bilang provider. Noong bata pa ako, nakatuon ako sa pag-aaral para makatulong sa magulang. Noong nagkatrabaho na, todo effort naman ako para umangat sa trabaho at mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya ko. Habang ang mga kaedad ko noon ay abala sa kung ano-anong kalokohan at adventure, ako naman ay nakatutok sa deadlines at responsibilidad. Wala akong naging rebellious face. Wala akong wild na experience. Laging tama. Laging maayos. Akala ko noon sapat na iyon. Na okay na ang maging mabuting asawa at ama. Nasunod ko naman ang routine ko araw-araw. Gigising ng 5 in the morning, magkakape, papasok sa opisina, makikipag-meeting, uuwi ng bahay, manonood ng balita, tapos matutulog. Paulit-ulit lang. Araw-araw, ganun. Hanggang sa dumating ako sa punto na parang naging flat na ang lahat. Parang wala nang kulay ang buhay ko. Wala nang excitement. Para na lang akong makina na gumagalaw dahil kailangan, hindi dahil gusto ko. At doon nagsimula ang pagbabago. Hanggang sa pumasok sa buhay ko ang isang taong hindi ko inaasahang magpapagulo sa lahat. Si Renz. Si Renz ay katrabaho at malapit na kaibigan ng anak kong si Justin. 25 years old siya.
Matangkad, medyo moreno, at may ngiti na parang laging may tinatagong sekreto. Madalas silang pumunta dito sa bahay para gumawa ng reports o kaya naman ay mag-inuman sa garahe pagkatapos ng shift nila sa factory. Doon ko siya unang nakilala. Noong una, turing ko sa kanya ay parang pangalawang anak lang. Pero habang tumatagal, napapansin ko na may kakaiba sa kanya. Hindi siya tulad ng ibang kaibigan ni Justin na medyo mailap o nahihiya sa matatanda. Si Renz, diretso magsalita at may lakas ng loob. Isang gabi, habang inaabutan ko sila ng pulutan, sinabi niya, "Sir Joel, ang bata niyo pa palang tingnan. Parang magkapatid lang kayo ni Justin." Minsan naman, habang nagbibidyoke kami, sinabi niya, "Tito, ang ganda pala ng boses niyo. Parang pang professional singer." Simple lang na mga salita, Kuya Will. Pero sa totoo lang, tumatama iyon sa akin. Sanay kasi akong tawaging boss sa opisina o tay sa bahay. Kaya kapag siya ang nagsasalita, iba ang bigat. Parang may something na hindi ko maipaliwanag. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula sa simpleng text messages. "Tito Joel, salamat po sa pakain kagabi." Hanggang sa naging mas madalas at mas personal ang usapan namin. "Tito, kumusta po ang araw nyo? Huwag po kayong masyadong magpagod." Hindi ko na malayan na hinahanap-hanap ko na ang mga messages niya. Isang hapon, bigla siyang nag-message. Inaya niya akong magkape sa isang mall na medyo malayo sa subdivision namin. Ang sabi niya, kailangan daw niya ng advice tungkol sa career growth. Dahil manager ako, baka matulungan ko raw siya. Siyempre, pumayag ako agad. Iniisip ko noon, normal lang iyon. Isa lang akong tumutulong na tito. Pero noong magkaharap na kami sa loob ng coffee shop, may kakaiba na akong naramdaman. Hindi naman talaga napunta sa career ang usapan namin. Mas napag-usapan namin ang mga pangarap niya, ang mga gusto niyang gawin sa buhay, at ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Doon ko napansin ang mga mata niya. Medyo mapungay, pero parang may sinusuri sa akin. Parang may gustong malaman. At doon, Kuya Will, may naramdaman akong hindi ko inaasahan. Sa edad kong ito, doon ko lang naranasan ang kilig. Yung parang high school ulit. Yung kaba na hindi dahil sa trabaho o deadline, kundi dahil sa taong kaharap ko. Doon ko na-realize na may parte pala sa akin na matagal ko nang hindi pinapansin. At mas lalo akong nagulat sa sumunod kong naisip. Yung pagiging late bloomer ko, hindi pala para sa ibang babae, kung hindi para sa kapwa ko lalaki. Hindi nagtagal ang mga coffee dates namin. Alam nyo naman, Kuya Will, kung paano nagsisimula ang mga ganitong sitwasyon. Dahan-dahan, hanggang sa may mangyari na hindi mo na inaasahan. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang usapan sa loob ng kotse ko, doon nangyari ang unang bagay na hindi ko inakala na gagawin ko. Hinalikan niya ako. Isang halik na parang biglang nagtanggal ng lahat ng takot at pag-aalinlangan ko. At mula noon, nag-iba na ang lahat. Yung simpleng pagkape na uwi na sa pag-check-in sa mga hotel na malalayo sa lugar namin. Doon, sa loob ng mga kwartong iyon, doon ko naramdaman na totoo pala akong may nararamdaman. Si Renz ang nagparamdam sa akin na may halaga pa rin ako bilang lalaki. Na kahit may asawa at anak na ako, may makakakita pa rin sa akin na nakakaakit. Kapag hinahawakan niya ako at kapag tinatawag niya ako sa pangalan ko, Joel, hindi Tito, may kakaibang epekto sa akin. Parang unti-unting nabubura ang lahat ng nakasanayan ko sa loob ng mahigit 23 years. Para akong bumalik sa pagiging 20 years old. Para akong nakawala sa isang buhay na hindi ko naman napansin na parang nakakulong pala ako. Pero kasabay ng saya, Kuya Will,
ay ang matinding takot at konsensya. Aaminin ko, natuto akong magtago. Kaya kong umuwi kay Elena na parang galing lang ako sa mahabang meeting. Kaya kong makipag-usap kay Justin tungkol sa trabaho nila kahit alam ko na ilang oras lang ang nakalipas. Kasama ko sa isang kwarto ang kaibigan niya. Alam kong mali, alam kong delikado, at alam kong pwedeng masira ang lahat sa isang maliit na pagkakamali lang. Pero sa tuwing kasama ko si Renz, parang nawawala lahat ng iyon. Parang humihinto ang mundo. Nakakalimutan ko kung sino ako sa labas. Nakakalimutan ko ang mga responsibilidad ko, ang imahe ko, at ang mga taong umaasa sa akin. Sa loob ng kwartong iyon, ako lang si Joel. Isang lalaking matagal na palang naghahanap ng atensyon at pakiramdam na mahalaga siya. At sa hindi ko inaasahang paraan, sa kapwa lalaki ko pa yon nahanap. Doon nagsimula ang dobling buhay ko. Isang sikreto na pilit kong itinatago sa likod ng mukhang perpekto kong mundo. Dumating ang araw na parang gumuho ang maliit na mundo na binuo namin ni Renz. Isang gabi, habang nag-check-in kami sa isang hotel, bigla siyang naging seryoso. Sinabi niya na naaprubahan na ang kanyang visa para magtrabaho sa ibang bansa. Sabi niya, kailangan niyang gawin ito para sa kinabukasan ng pamilya niya sa probinsya. Noong mga sandaling iyon, Kuya Will, parang may mabigat na bato ang tumama sa dibdib ko. Gusto kong magmakaawa, gusto kong pigilan siya, pero sino ba ako? Isa lang akong tito na naging kaulayaw niya sa dilim. Wala akong karapatang humiling na manatili siya. Noong araw na umalis siya, inihatid ko pa sila ni Justin sa airport. Masakit makita na ang lalaking nagbigay sa akin ng bagong buhay ay isang yakap na lang ang iniwan sa akin bilang pamamaalam. Akala ko noon, doon na magtatapos ang lahat. Akala ko, dahil wala na ang temptation, babalik na ako sa pagiging si Joel, ang asawa ni Elena at tatay ni Justin. Pero nagkamali ako, Kuya Will. Ang pintong binuksan ni Renz sa loob ko ay hindi basta-basta maisasara ng kanyang pag-alis. Ang karanasan ko sa kanya ay hindi pala dulo, kundi parang introduction pa lamang. Ang apoy na sinindihan niya ay patuloy na naglalagablab kahit wala na siya. Parang halaman na matagal na nakatago sa madilim na bodega. Noong sa wakas ay nailabas sa sikat ng araw, ayaw na nitong bumalik sa dilim. Nagsimula akong maging balisa sa bahay. Tuwing gabi, habang natutulog si Elena sa tabi ko, ang isip ko ay lumilipad sa mga alaala ng himas ni Renz. Ramdam ko ang matinding pangungulila, hindi lang sa kanya kundi sa pakiramdam na maging totoo sa sarili ko. Doon ko na-realize, Kuya Will, na ang pagiging late bloomer ko ay hindi simpleng phase na lilipas lang. Ito ay bahagi pala ng pagkatao ko. Gutom ito, uhaw, at naghahanap ng paraan para muling makalaya. Dahil sa matinding pangungulila at kuryosidad, nagsimula akong gumawa ng paraan para mapunan ang kulang sa akin. Gumawa ako ng isang dummy social media account at doon ko natuklasan ang isang mundong hindi ko inakala na ganong kalawak. Nag-download ako ng mga dating apps na para sa mga katulad kong discreet. Yung mga may maayos na trabaho, may pamilya, pero may lihim na pagnanasa. Noong una, hanggang sa text at usap-usap lang ako. Kinakabahan ako tuwing may magpapadala ng litrato o mag-aaya ng pagkikita. Pero unti-unti, ang kuryosidad ko ay naging pangangailangan. Nagsimula akong magdahilan kay Elena na may mga biglaang meetings o out-of-town seminars sa trabaho. Ang totoo, pumupunta ako sa mga bar sa Manila na kilalang tambayan ng mga katulad ko. Doon, Kuya Will, hindi ako si Manager Joel o si Papa Joel. Doon, ako si Jay, 47 years old, isang lalaking naghahanap ng koneksyon. Kahit
para sa isang gabi lang. Dito nagsimula ang pagkakahati ng buhay ko sa dalawa. Sa umaga, suot ko ang plantsadong polo, nagdidirekta sa mga empleyado at matapat na tumutugon sa bawat tawag ni Elena. Pero pagsapit ng dilim, nagpapalit ako ng anyo. Natutunan ko ng magtago. Alam ko kung paano mag-delete ng browser history, paano mag-lock ng apps gamit ang password, at paano gumawa ng mga kwentong hindi kaduda-duda. Ang masakit pa nito, Kuya Will, habang lalong nagiging mapanganib ang pagtatago ko, lalong tumitindi rin ang excitement na nararamdaman ko. Para akong isang addict na laging naghahanap ng susunod na high. Ang bawat pakikipagtagpo ko sa mga lalaking nakikilala ko sa app ay nagbibigay sa akin ng panandaliang ligaya. Pero pag uwi sa bahay, ang kapalit nito ay mabigat, ang pasanin ng mga kasinungalingan ko. Marami na akong nakilala simula nung umalis si Renz. May mga kasing edad ko na late bloomer din, mga tatay na tulad ko, na naghahanap lang ng makakaunawa sa kanila nang walang panghuhusga. Mayroon din namang mas bata na one time lang ang gusto. Yung mga walang pakialam kung sino ako sa labas ng hotel room. Tuwing madaling araw, bago sumikat ang araw, uuwi ako sa bahay. Dahan-dahan kong bubuksan ang pinto. Maghuhubad ako ng damit na amoy alak at pabango ng ibang tao. At tatabihan si Elena na mahimbing na natutulog. Yayakapin ko siya ng mahigpit at sa mga sandaling iyon, kinakain ako ng konsensya. Mahal ko ang asawa ko, Kuya Will. Tunay at tapat ang pagmamahal ko sa kanya bilang ina ng anak ko at katuwang sa hirap at ginhawa. Hindi kailanman nabawasan ang respeto ko sa kanya. Pero sa kabila ng pagmamahal na iyon, mahal ko rin ang bago kong pagkatao bilang si Jay. Mahal ko ang adventure, ang kaba, at ang pakiramdam na buhay ako sa tuwing may humahaplos sa akin sa paraang gusto ko. Parang may dalawang tao sa loob ng isang katawan. Ang isa ay si Joel na kilala ng lahat, ang poste ng tahanan at huwarang mamamayan. Ang isa naman ay si Joel na uhaw sa karanasan, ang Joel na gustong bumawi sa mga taon na itinago niya ang tunay niyang kulay. Minsan, kapag nagluluto kami ni Elena ng almusal, tinititigan ko siya at gusto kong sumabog. Gusto kong sabihin ang totoo, pero alam ko na ang katotohanan ng iyon ang wawasak sa mundo niya. Kaya pinipili kong manahimik. Lunukin ko ang sarili kong damdamin at ipagpatuloy ang pag-arte sa gitna ng dalawang mundong hindi kailanman magtatagpo. Kuya Will, alam kong hindi lang ako ang nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Maraming Rico o Joel diyan na nakakulong sa kanilang perpektong buhay. Nakasuot ng suit at korbata, nagdadala ng groceries para sa pamilya, pero gabi-gabi ay palihim na naghahanap ng pinto para makawala. Ang hirap dalhin ng ganitong sekreto. Para kang naglalakad sa manipis na yelo. Anumang oras, pwedeng mabitak at lamunin ka ng malamig na katotohanan. Minsan, kapag nagkakape kami ni Justin, natatakot ako na baka mabasa niya sa aking mga mata ang ginagawa ko. Natatakot ako na balang araw, may makakakilala sa akin sa isa sa mga bar na pinupuntahan ko. Pero sa kabila ng takot na iyon, tila ba may magnet na humihila sa akin pabalik sa dilim. Ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang katotohanan na wala akong planong huminto. Lubos akong nalilito, Kuya Will. May mga araw na gusto kong itapon ang cellphone ko at kalimutan na naging si Jay ako. Pero pagkalipas ng ilang oras, muling bumabalik ang pananabik. Ang pananabik sa susunod na karanasan, sa susunod na amoy ng balat ng isang lalaki. Para akong biyahero na nakakita ng magandang paraiso pero kailangang bumalik sa lumang bayan. Alam kong bawat hakbang ko ay papalapit sa malaking sakuna.
Pero ang tamis ng forbidden fruit ay masyadong matamis para hindi muling tikman. Hanggang kailan ko kaya itong mapapanindigan? Hanggang kailan ako magiging isang late bloomer na namumukadkad sa gitna ng gabi? Ang tanong ko ngayon sa inyo, Kuya Will, at sa lahat ng nakikinig, hanggang kailan? Hanggang kailan ko kakayanin na dalhin ang bigat ng dalawang buhay? Dadalhin ko ba ito hanggang sa pagtanda ko? Hanggang sa huling hininga ko? O darating ang araw na tadhana mismo ang gagawa ng paraan para malantad ang lahat? Natatakot ako sa posibilidad na mawala ang pamilya ko, na masuklam sa akin si Justin, at na madurog ang puso ni Elina. Sila ang buhay ko, pero ang bahaging ito ng pagkatao ko ay ang kaluluwa ko. Ang tanging kasalanan ko lang naman ay magmahal ng tapat sa asawa ko, habang ang sarili ko naman ay pilit naghahanap ng kaligayahan sa paraang hindi tanggap ng lipunan. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko rito sa M2M Desires. Sa mga kapwa ko late bloomer na nakikinig, alam ko ang nararamdaman nyo. Alam ko ang bawat buntong hininga nyo tuwing tinitingnan nyo ang inyong mga asawa. Hindi tayo masamang tao. Tayo lang ay mga taong nagising sa katotohanan sa panahong marami na tayong kailangang protektahan. Para sa lahat, ito si Joel, patuloy na naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim, patuloy na naghahanap ng sagot sa tanong kung ang pagiging totoo ba sa sarili ay katumbas ng pagtataksil sa mga mahal sa buhay. Lubos na nalilito pero nananabik sa mga susunod na karanasan. Magandang gabi sa inyong lahat. Diyan nagtatapos ang liham ni Joel, isang kwentong punong-puno ng katanungan at mga linyang pilit na itinatago sa dilim. Joel, salamat sa pagtitiwala mo sa M2M Desires. Ang kwento mo ay hindi biro. Sa totoo lang, nakakalungkot na kailangang humantong sa ganito. Yung pakiramdam na kailangan mong maging ibang tao pagpatak ng gabi para lang maramdamang buhay ka. Naiintindihan ko ang pangungulila mo sa atensyon, pero kailangan mong tandaan, ang binuo mo sa loob ng 23 taon ay nakatayo ngayon sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Isang maling galaw, isang maling text, o isang maling tao at guguho ang lahat. Ang payo at moral lesson, ang pagiging late bloomer ay hindi lisensya para manakit ng mga taong nagmahal sa iyo ng tapat. Ang katotohanan, gaano man kapait, ay mas madaling panindigan kaysa sa isang perpektong kasinungalingan. Ang moral ng kwentong ito, ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa dilim at sa piling ng iba't ibang tao, kundi sa pagtanggap sa sarili ng may integridad. Hindi ka masamang tao, Joel, pero ang mga desisyon mo sa ngayon ay may mga biktima, ang asawa mo at ang anak mo. Bago ka muling lumabas sa gabi, itanong mo sa sarili mo, kaya mo bang mawala ang lahat para sa isang gabing panandalian? Para sa ating mga listeners, kayo, mga ka-desires, ano ang masasabi niyo sa sitwasyon ni Joel? Dapat ba niyang ituloy ang kanyang double life o panahon na para harapin niya ang katotohanan kahit kapalit nito ay ang kanyang pamilya? Mayroon din ba kayong katulad na karanasan? I-comment nyo ang inyong mga payo at saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong boses. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong gabi. Kung naantig kayo o may natutunan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. Muli, siguraduhin nakasubscribe na kayo sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para hindi nyo mapalagpas ang susunod nating confession. Ito ang inyong lingkod, Kuya Will, hanggang sa muling pagbubukas ng mga lihim dito sa M2M Desires. Magandang gabi sa inyong lahat.